lahat mga boss ay meron tayong DE64W. Concern na may-ari mga boss ay ayaw umikot yung fan motor. At saka yung tubig niya lumalabas doon sa radiator cap. Tingnan natin ito mga boss. Buksan natin yung yung kanyang hood. Yung hood niya na mga boss, pag ganito nandito sa kanang bahagi. Kaya natatakot yung may-ari na baka mag-overheat. Kasi nung bumiyay sila ng malayo, napansin nila ay lumalabas yung coolant dito. Maraming coolant to dito mga boss, tagas. Mapupuno tong reservoir. Ibig sabihin ay galing dito pupunta ron. Galing dito yung coolant pupunta ron pag mainit na yung makina. Ngayon, ang gagawin natin mga boss ay paandarin natin yung sasakyan. Paandarin natin yung sasakyan tapos i-live stream natin. Una natin yung susi muna. I-live stream muna. Wala pa nigdagan ng radiator, no? Tataka ako mga boss kasi bumababa yung niya, yung init. Kaya ayaw niyang ma-overheat dito. Pero hindi yan umaandar yung fan, ha. I-rev natin. Ito ng 95 degrees Fahrenheit para makuha natin yung init. Bumababa puso siyang bumababa. Kaya hindi niya ma-reach yung init na hinahanap niya. Kaya ayaw ikot. Kasi hinahanap niya yung yung 95 pataas para umikot yung niya. Kaso lang ang nangyayari dito, hindi pa umaabot ng 95, bumababa na siya. Naging 84 na. 90. Bumababa. 88. 87. Pero ayaw umikot. Ayaw umikot yung fan motor. Wala pa rin. Ayaw pa rin umikot kaya mainit. Yan, mainit na. Kaya nga ngayon mga boss, subukan kong bunutin yung sakit ng sensor. 86 siya, 86 Fahrenheit. Pero kanina pa yan nakaandar mga boss. Pero ngayon mga bossing ay subukan kong tanggalin tong sensor. Tanggalin dito sa likod ng cylinder head. Dito yung sensor niya mga bossing. Subukan natin tanggalin kung gumagana ba yung fan. Punutin ko muna to. Yun, gumana na mga boss. Naging 30 na lang siya. Yan mga boss, gumana na. Kaya ayaw talaga gumana yan. Ngayon ang init niya, tingnan natin, nagiging 30. 30. Ngayon ulitin natin para pag huminto siya mga bossing, ulitin natin. Nakasirculate na yung niyan, tubig. Ayun, gumana na. Hintayin muna natin mamatay ito. Tagal din mamatay. Tingnan natin dito, baka hindi na balik ng maayos. Yun. Yan mga boss. Ngayon, ulitin natin. Yun, nakapalong na yung high fan. Ulitin natin na aabot siya ng 95 degrees.
Subukan natin. Kaya nga boss, oh. Hindi pa kasi nakaabot ng 92. Bumababa ng kanyang temperature. At nga ang gagawin ko dito mga bossing ay papalitan ko yung sensor nya. Yan, oh. Palitan ko yung sensor para gumana yung fan kasi ayaw gumana eh. Tingnan natin ulit. Pag binunod ko itong sakit ng ECT mga boss, dapat ay gumana yung fan. Tingnan nyo na mga boss ha. Yun. Binunod ko yung sakit, gumana siya. Ibalik ulit. Yun, namatay. Ibig sabihin ito mga bossing ay may problema tong ECT sensor nya. Ngayon, ang gagawin ko, kasi may bago si sir dito. Yan. Ay kakabit ko dito sa kanyang makina. Patayin ko muna ito mga boss para malalamig yung yung makina. Yan mga boss, oh. Hindi pa nga siya, hanggang 90 lang siya mga boss at bumababa na. Ibig sabihin gumagana yung kanyang computer box, kaso nga lang ang sensor niya ay hindi siya magsisend ng feedback papunta doon sa computer box. Kailangan mo pang bunutin yung sakit para gaganang yung fan. Ibig sabihin malfunction siya. Ngayon papatayin ko itong makina. Pupuno natin yung engine. Palit na tayo ng sensor mga boss. Ito yung sensor niya sa tubig. Boss, kabit ko muna itong bago nating sensor. Medyo main pa kasi mga bossing, kaya dahan-dahan ko lang muna. Subukan natin baka makaya na. Yung bago mga boss. Medyo mainit. Yung luma mga boss, oh. Kaya higpitan lang natin to. Kapag kayo ng sensor mga boss, nasa ilalim to ng sa ilalim ng malapit sa transmission. Ito yung luma niya, oh. Yung lumang sensor. Ngayon kabit natin itong natin yung bago mga boss. Kabit lang tayo ng 19 nga sakit para mahigpitan natin. 19 to mga boss, hindi pumasok yung sakit, kaya gamit tayo ng combination wrench. Kailangan natin BR19 to mga bossing, combination. Hindi kasi nakita mga boss. Tansahin nyo lang na medyo mahigpit na kahit hindi makita. Hindi mga boss, sa ilalim. Yung ko pa kanina. Ayan.
Kasali, ano na, nakahambala kasi itong pipe ng ano. Turbo. Mga boss, pwede na natin ibalik yung sakit niya dito. Yung binunot natin. Itong sakit niya mga boss. Ayan. Kita yan. Yan kaya. Buksan natin itong coolant niya. Baka walang tubig na bawasan. Tubig konti. Tubig mga boss. Yun. Konti lang namang tumagas. Bako kasi hito dito nito mga boss mo. Kaya saksak mo natin yung scanner. Tingnan susi. Yan. Tapos scan tayo. Suzuki. Auto scan. Scan diagnosis system. Hintayin lang natin. Yan. Engine tayo. Okay. Tapos read etc information. Receipt high input history. Cooling fan relay 1 control circuit history. Nagbunot ako ng cooling fan, radiator fan. Okay, balik natin mga boss. Details tayo. Pandali muna natin yung engine. Start. Yan. Details. Punta tayo sa fuel, ECT. Coolant temperature. Check lang natin. Yan. Ngayon mga boss naman, sa ko yung naka 54. Yan, namatay na yung cold indicator, namatay na. Ngayon, i-rev natin para mabilis tayo. Para mabilis natin ma-reach tong 95 degrees Fahrenheit. Rev. Medyo matagal siya mga busing, pero malapit na tayo. Ito, malapit na tayo mga boss. Nasa 98 na tayo. Ayan o. 99 na siya mga boss. At hintay lang natin kung hanggang saan talaga siya. At hindi naman siya umiilaw yung ilaw na pula ng ano, ng sign na mag-overheat. Yan mga boss, maya maya hintayin natin na abot siya ng 100. Yan mga boss, oh. Umandar na yung fan. Naka 100 siya, oh. Yan, oh. Umandar na siya mga bossing. At ayos na ito mga boss. Nasolve natin yung problema ni DE64W na naging 96 na siya mga bossing, 95. Pag umandar yung fan, dapat bumababa siya ng 93.
degrees Celsius or 92 hanggang 92, 91 ganyan. Tapos mag-iipon man naman yung palalamigin naman niya yung tubig, tapos iinit dito sa makina. Pag re-reach naman ni sensor yung 99 to 100 degrees Celsius ay aandar naman siya ulit mga boss. At sa ngayon mga boss ay nasolve na natin yung problema ni DA64W Suzuki minivan mga boss, transformer to. Ayun mga bossing, at nakuha na natin yung problema niya. Nagpalit tayo ng sensor ito. Itong sensor na to. At problem solved na tayo mga boss. At nag-automatic na siya. Yun lang mga bossing. At kailangan talaga mayroon tayong scanner para makikita natin yung init ng makina or ng tubig kung hanggang saan siya. At malalaman naman natin mga boss pag hindi pa siya umiikot, aabot ng 100 degrees Celsius, ay dito naman natin titingnan mga boss, ay ilaw tong kulay pula dito na indicator ng temperature. Ibig sabihin na boss, pag pula na yan ay nag-overheat na siya. Ngayon mga boss, hindi naman, talagang sinubukan kong paabuti ng 100 degrees Celsius kung magka-automatic baka ang kanyang fan mga boss. At naging success naman tayo sa ating troubleshoot mga bossing. At sabi na may-ari, lalabas daw rito yung yung tubig ng coolant pag pinatay yung engine mga bossing, pag mainit na. Ngayon ay tingnan natin, ay ikotin muna natin ulit itong fan para makasigurado tayo na talagang iikot yung fan pagdating ng 100 degrees Celsius mga bossing. Huwag nilang kalimutan mga boss na i-monitor habang naka-under yung makina. Naka-monitor din tayo dito sa indicator dashboard kung iilaw ba yung indicator light ng temperature na kulay pula. Ngayon nasa kasalukuyang nasa 98 degrees Celsius siya mga boss. At i-rev lang natin ng konti para mas mabilis tayo. So 99 na tayo mga boss. At maya ay under na to. Yon, under na siya mga boss na 100 degrees Celsius tayo mga bossing. Talaga 99, unti-unting bumaba pero gumaga na yung fan motor natin. Yan mga boss. At wala nang lumalabas dito na tubig. Yan. Ngayon mga boss ay tapos na tayo mag-diagnose. At naging 92 siya mga boss, 91. Ngayon balik na natin to ganyan. At saka patayin natin yung makina kung may lalabas dito na tubig. Sabi ng may-ari ay mapupuno daw yung reservoir na pag ina-off yung makina at galing sa mainit mga busing. Tingnan, i-off natin. Tingnan natin doon kung may lalabas mga tubig. Kaya binuksan ko ito mga boss para malalaman natin kung may lalabas pa talaga na tubig dito pag off ng engine mga busing. Kaya sa ngayon mga boss, wala tayong nakikita na may tumulo rito o may lumabas na tubig. Ibig sabihin mga boss ay yun lang talaga yung problema, yung sensor na ayaw gumana or mag-trigger para iikot yung fan. Ibig sabihin mga boss ay sira yung sensor na pinalitan natin mga boss. At okay na naman, wala namang siyang tagas or lumalabas na pressure galing dun sa radiator ng sasakyan mga bossing. Isa na namang kaalaman tayo mga boss or paano i-diagnose tong city ng inyong mga engine coolant temperature sensor mga bossing.
At hanggang sa sunoding vlog mga boss, at okay na to at pwede na natin itong i-release at ibalik natin sa may-ari mga bossing. At thank you sa inyong panonood mga boss, at patuloy pa rin tayong magbibigay ng kaalaman patungkol sa problema or solusyon ng inyong mga sasakyan mga bossing. At good luck sa inyong lahat mga boss, and see you the next vlog mga bossing. Thank you very much at don't be apart.